Alright, Filipino Reaction. Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan. Nag-reaction na naman dito sa buhay-buhay ni Pastor Apollo Quiboloy kung ano na ang nagtitrending ngayon. Eto na. Pastor Apollo Quiboloy haharap ngayon sa patong-patong na kaso. Eto na. Mula sa KMGS. Babala. Okay, babala mga kaibigan. Noong dekada 70, may isang binata sa Mindanao na may matayog na pangarap ang maging piloto. Pero meron daw sa kanyang ibang plano ang Diyos. He is the leader after the Almighty Father's heart. For he has seen the heart of this man. Siya'y naging pastor, nagpakilalang itinalaga ng Diyos na magliligtas sa sanlibutan. At tinawag ang sarili bilang appointed son of God. Siya si Pastor Apollo Carion Quiboloy. Ang klase pala talaga ito si Quiboloy, ano? Okay, inuulit ko, reaction video lang tayo. Yun na nga, narinig natin mga kaibigan, si Apollo Quiboloy ay gustong maging piloto nung araw. Okay, kaya lang ay may iba ang itinakda. Iba ang itinakda sa kanya ng Diyos. Siya ay naging pastor, son of God. Okay, continue lang. Marami ang naniwala sa kanyang mga pangako at salita. Kaya milyon-milyon ang umani sa itinayo niyang simbahan, ang KOJC o Kingdom of Jesus Christ. Ako po'y tumitingin sa nakikita ng Diyos. Magaganda yung wala pa niya ipasandan. Provided nila o mga alawan, pastor ang naghahatag. Nagkaroon din siya ng sariling istasyon ng telebisyon kung saan niya iniere ang kanyang church services. Naipatayo rin niya ang pinakamalaking indoor arena sa mundo. Pero ang nagpapakilalang hari nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo. Kabilang na ang mga kasong sexual abuse, money laundering, at human trafficking mula mismo sa mga tumiwalag na miyembro ng kanyang simbahan. Huwag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Quiboloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Came to my room to have it. And I was crying. I said that I don't want. He got mad at me. He said like, you're going to hell because of her. Ako, Quiboloy. Grabe ka pala. Ang nagpakilalang tagapagligtas. That it is the Father Almighty's perfect will. Nag-away na mga member. Nag-away-away ang mga member ni Quiboloy. Para kay Quiboloy. Ililigtas kaya ang sarili sa pangil ng batas. Yan. Pastor Apollo Quiboloy, wanted sa kasong rape. Ayan, no? Ang pangakong paraiso sa lupa sa kanilang mga miyembro narito sa Davao City kung saan itinayo ni Quiboloy ang kanyang kaharian. Dito ko na natagpuan yung mga kapayagang nasa mensahe ko na ngayon na pinapangaral ko sa buong sanlibutan. Ang appointed son of God na nagpakilala ring owner of the universe, tumira sa magagarang mansyon at nagkaroon ng marangyang pamumuhay. Naging malapit siyang kaibigan ng mga nasa Itong matindi. Owner of the universe. Ito, best friend niya. kapangyarihan. Kabilang na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Whatever I have in the ministry as a blessing, nasishare ko sa kanya. Yung mga binigay ni Pastor Quiboloy, sigurado bang it does not come with strings attached? There's no strings attachment. It's just real friendship. Ang dati nangarap maging piloto, may-ari hindi lang ng helicopter, kundi pati na ng private jet. Pero ayon sa ilang tumiwala sa kanilang simbahan, ang lahat ng karangyaan ito nakuha ni Quiboloy kapalit ng sakripisyo ng kanilang mga miyembro. Ganon. Isa sa mga original na kasapi ng KOJC ang nooy 15 anyos
na si Arlene na nasa Amerika na ngayon. 14 years old noong una po ako nakabisita sa simbahan ni Pastor Tibuloy. Meron silang free na sasakyan, tsaka meron silang free na mga snacks hanggang nakapag-decide kami na mabaptize na. Bawat Maganda pala ito si Arlene nung bata, nung dalaga pa. miyembro obligado raw manlimos o magsulisit para sa kanilang simbahan. Yung quota ko nung time na yun is 6 to 800. Yun sa umpisa yun. Si Arlene huminto ng pag-aaral at lumuwas ng Maynila. Depende kasi yan sa gusto ng leader kung ano ang gagawin. Kung magtitinda, hindi maubos yung paninda mo, hindi ka pwedeng umuwi. Naranasan naman daw umikot ni Nathaniel ng Mindanao para manghingi ng donasyon. Papasok ako sa mall, yung sa mga buses, magsasalita lang ko doon, ibigay ang mga sobre, yung nakukolekta na pera ay pupunta talaga sa kingdom para kay Tibuloy. Para sa ano to? Kadala? Practice teaching? Porsigido silang gawin ang lahat dahil ang mga miyembro raw na hindi aabot sa quota may naghihintay na parusa. Nako, ay Kibuloy, ibang klase ka pala. Katulad ng naranasan noon ng dating miyembro ng KOJC na si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Pinasquat po kami, pinalo lang. Ipapahiya po kayo sa harap ng mga workers. Ay, Sabihin ganun. kang magpagamit sa may demonyo ka. Ito po yung tinatawag naming workers house or mansion. Diyan po yung mga ng mga nagtitinda, naghaharana, nagsosolicit. Diyan sa lugar na yun nangyayari yung mga pananakit. Hanggang sa sina Arlene, Nathaniel at Carla, pare-pareho raw na tauhan. Kalaunan tumiwala sa KOJC. Hindi ako makatulog kasi yung conscience ko, umiiyak ako, sinasabi ko sa sarili ko, gusto kong sumamba sa totoo na Diyos. Na-brainwash? Na-brainwash ang mga utak nito, ni Kibuloy. Inassign po ako sa Cebu. Doon na po ako namalagi sa may Tierra. Nagtago lang po ako sa may internet cafe buong araw para hindi ako nila makita. Sabi ko, enough is enough. Ang mga miyembro ng KOJC may tinatawag na Prayer Mountain na nagsisilbi nilang spiritual sanctuary. Nasa Calinan District ito, malapit sa paanan ng Mount Apo. Taong 2008, sa kagustuhan daw ni Pastor Kibuloy na mapalawak pa ang 8 ektaryang lupa sa Barangay Tamayo, pati lupang pag-aari ng mga katutubong lumad, di umano, pinagkainteresan niya. Nako, ay Kibuloy, ibang klase ka nga pala talaga. Lupa ng mga katutubo, ay talaga naman. Mas nauna pa sila kay Kibuloy. Diyan na sila isinilang, diyan sila lumaki. Ang claim talaga nila ay sa kanila yung lupa. Ang mga bahay ng mga katutubo, di umano, pinasunog ng pastor. Nako, Diyos mio, Marimar. Lang din ang tumayong Kibuloy. leader ng mga lumad. According to the narrative, ang perpetrator ay yung Kingdom of Jesus Christ. Pumunta sa CHR, nagpapile ng mga cases, pero as to negotiate with Pastor Kibuloy, walang nangyaring ganon. Ang paratang sa kanya, mariin niyang itinanggi. Sa ngayon, on negotiation process pa sila. Yung mga issue naman sa Manila is nandun naman yung support to that is already the jurisdiction. Wala na, ano pang laban ng mga katutubo ay mayaman si Pastor, di ba? Of the court. Pero ang pinakamalalang kasong kinasangkutan ni Pastor Kibuloy, sexual assault sa mga babaeng miyembro ng kanilang simbahan. Yan lamang. Okay na sana si Pastor kaya lang malibog. Isa sa kanila ang nooy menor de edad na si Amanda, hindi rin niya tunay na pangalan, na naimbitahang magbigay ng testimonya sa Senado. Mukhang maganda si Amanda, ano? Kaya na po ako nung naging full-fledged member ng KJC ang tatay ko. Doon ni-recruit kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral at magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Nung una, ordinaryong miyembro lang daw ng KOJC si Amanda, hanggang nabigyan siya ng bagong tungkulin na magsilbi kay Pastor Kibuloy sa tinatawag nilang night duty. Ayun, inakbayan na ni Kibuloy, Inakbayan na niya si Amanda, 17 anyos lang daw siya noon. Amanda, connection mo ito sa amahan. Sanctify mo ang sarili mo. Parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalala
malapit sa anak ng Diyos. Bago ako maligo, binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo at lotion na pabangon na paborito daw ni Kibuloy. Naligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hanggang sa ang pagmamasahe sa pastor, umano na uwi sa panghahala. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko. Nung nakahiga na ako, kung may babawasan si Kibuloy. Nako, ay parang ayaw ko na panoorin ito. Ibig sabihin, nung nakahiga ka, nag-ibabaw na si Kibuloy sa iyo. Pagkatapos nangyari na. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko. Nagkas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Kibuloy. Kalooban ni Kibuloy yun Alias Amanda, kalooban ni Kibuloy yun. Nirape ka niya. Nalaman ni Amanda na hindi lang pala siya ang nag-iisang biktima. Marami sila. Marami po akong mga kasamahan na mas bata pa sa akin. Kasi kahit nanggaling po kami dun sa loob, nandyan pa rin sila para sa akin. Nako, nire-rape ni Kibuloy yung batang-bata hanggang magtanda. Dumadaan sa kanya. Sabay-sabay kami lumatay. Sabay-sabay. At hindi lang mga Pilipino ang naging biktima di umano ni Kibuloy. Mukhang malibog ka talaga ito. Sa kanila, galing pa sa kongregasyon ng KOJC sa ibang bansa, sina Sofia, Nina at Iona. Hindi rin nila tunay na mga pangalan. Mga biktima di umano ng pastor na mula pa Ukraine. Nako, ay grabe si Noong Kibuloy. 2010 to 2012, lumipad pa Davao para raw maging pastoral ni Pastor Kibuloy. Are you ready to sacrifice everything to God, to the Father, like pastor? I leave my job, I already sacrifice a lot of, so what do you... Sacrifice ka nga kay Kibuloy. Even your body, you can sacrifice. Little by little, he just turned to me and he removed my clothes. I was very shocked. I supposed to turn 18 already, and she told me, so you need to have... Ay, grabe ka Kibuloy. Grabe ka talaga. OMG ka. Pastor, of course I cried. I have to do that if I want to be a truly daughter of the Father. He lives with everyone. At one night, he can have not only one girl, he will call one and then after that another one. One time at night, he came to me, to my room to have it. And I was crying, I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, you're going to hell because of that. Sa pag-asang makaligtas, si Iona nag-isip pa raw noon ng maidadahilan. And I will say that they cannot go because they have my period. And she won't believe me. Isang nagngangalang Cristina Angeles na dati di manong miyembro ng simbahan ang nagparatang kay Kibuloy na nagpapatakbo di mano ng isang child sex ring sa Hawaii. Nako. Inabuso rin di mano ng pastor ang complainant nung siya'y menor de edad pa lang. Taong 2018, sa korte sa Hawaii, sa Amerika, sinampahan ng kasong sexual abuse si Kibuloy ng isang dating miyembro ng KOJC. Ay, kamember din niya. Pabase na sa Amerika. Hanggang taong 2022, si Kibuloy napasama sa most wanted list ng FBI ng Amerika. Iba-ibang kaso ang pinay nila. Isa rito is human trafficking. We will have to look at and review our extradition treaties with other countries. Gayun nga, malaya pa rin nakapamuhay si Kibuloy sa Pilipinas. At lahat ng paratang sa kanya, mariin niyang itinanggi. We have had enough hatred. We have had enough bitterness and disunity. Sa kabila ng mga isyong kanyang kinasangkutan, ang ilan sa mga miyembro ng KOJC nananatili ang pananalig at pagsuporta kay Kibuloy. Katulad ng magkapatid na sina Michelle at Fe, hindi rin nila tunay na mga pangalan. Ako mga lulang-lulong Diyod, ang una ani nga religion. Siya ang ipadala sa Ginoo para sa tanak katawan, tabangan po niya, putabang sa ospital, sa eskwela. Sa katunayan, ang bunsong si Fe naging skola ni Pati ito Pastor tinira ni Kibuloy. Kibuloy. Ibang klase ka talaga si Kibuloy. Walang patawad, ano? Ayan, laki yan eh. Ganda education akong gikuha sa eskwelahan ni Pastor. Provided na nangikan sa uniforms, ang PE, walang po may nakita nga dautan, hindi mo sa Pastor po.
Uy, pati si nanay, tinira ni pastor. Ay, grabe mo yung pastor ito. Matanda na, tinitira pa. Iyak, oh. Ayan, oh. Pero hindi mo na ipasagin na nila, hindi mo tinunod. Ang pwedeng tawagan dyan ay religious extremism. I-accept ka nila, tutulungan ka nila. So nagkakaroon ka ng stability. Ibibigay nila yung katotohanan nila at yun ang pwede mong paniwalaan at sundin. So hanggang ma-incorporate na parang kulto na sa iyong pananaw, hindi mo nakikwestonan ng kahit anong sabihin nila. Isa siya sa pinaka-powerful. Gaganda ng nasa likod ng babae ni Kibuloy. Pansinin nyo lang. Lahat ng nasa likod ni Kibuloy, gaganda. Mukhang mga artista. Religious leaders, kailangan ma-emphasize na kahit meron kang kalayaan para manampalataya, may limit yun. Para sa ilang full-time members ng KOJC, ang kanilang simbahan may istriktong patakaran. Bawal silang magsuot ng maikling damit. Hindi rin sila pinapahintulutang magkaroon ng recreational activities gaya ng panunood ng sine, lalo na ang pakikihalubilo sa mga hindi miyembro ng KOJC. Ay, ganon. Ibang klase. Ako naging girlfriend kasi bawal na ako daw yun. Pero hindi po yun totoo. Nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Sa mga hindi raw susunod sa mahigpit nilang patakaran, ang parusa, di umano, kamay na bakal. Nako, ganon. Hindi nila ako sa Bartolina. Pero sigto kami. Kaya sigurado yung mata ko. Nako. 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 Samantala, sa kabila ng mga inihaing sabina ng Senado, sa kinasangkutan niyang mga kaso, si Pastor Kibuloy walang dinaluhang. Ang ganda nito, oh. Sa likod na yung Kibuloy. Mukhang turista. Ayun, mukhang mga mukhang mga foreigner. Foreigner na nga yata talaga ito. Ibang klase talaga. Pagdinig, isinilbi na ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pang akusado. Nitong mga nakaraang buwan, sunod-sunod na inilabas ang mga warrant of arrest at arrest order laban sa kanya. Pero si Pastor Kibuloy naging missing in action. Kaya ang DILG naglabas ng milyon-milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kanyang kinaroroonan, pati na sa kanyang mga kasamahan. Ipina-freeze din ng Court of Appeals ang kanyang bank accounts at mga sasakyan. Ibang klase talaga si Pastor. Sa paghalubhog sa KOJC compound, may panel na di umano posibleng pinagtaguan ni Pastor Kibuloy. Meron siyang basement or underground. Walang aircon, walang ilaw, init sa loob. Lalo pang tumaas ang tensyon nung inalmahan ito ng mga miyembro ng KOJC na gumawa pa ng human barricade. Ang Davao Regional Police inalugog ang KOJC compound. Ako siguro nadali ito ni Pastor. Isang miyembro ng KOJC ang namatay matapos atakihin sa puso. Naging magulo ang operasyon, lalo na nung tutunan ito ng daan-daang mga taga-suporta ni Kibuloy. Hanggang nitong September 8, si Pastor Kibuloy napasakamay na ng mga otoridad. Yung pag-serve natin ng warrant sumabot ng 16 days. Na-corner kasi siya sa isang building. Yung ating regional director nagbigay ng ultimatum sa kanya, if hindi siya magsusurrender within 24 hours, i-assault na namin yung building. So doon sila na-pressure. Well, he surrendered. Note that the police has been there for the past 15 days. Pero hindi talaga siya nakita. Was there an actual restraint? No. Dinala ang mga akusado sa Camp Crame. Pastor Apollo Kibuloy is hopeful na since he already submitted to the custody of the law, that the proceedings against him would yung be... siya, Wolverine. Yan ang si Batman. Yan ang question ni Batman. So that he would be able to obtain his liberty. He would be able to prove his innocence in court.
Superman na. Hindi na si Batman, si Superman na siya. Dalawa kasi po ang kaso niya. Yung sa Pasig ay ang tinatawag po natin na human trafficking no bail. Yung naman sa Quezon City, tungkol doon sa exploitation, no? O sexual molestation. Yung isa po sa Quezon City ay no bail. Napakalaking bagay nito para sa mga victim survivors. Dahil utang natin sa lakas ng loob nila na sabihin yung totoong nangyari sa kanila. Palapit na yung araw na makakuha ng hustisya o kahit kapirasong hustisya yung mga victim survivors. Umaanit man din siya ng consequence sa kanyang ginagawa. Nag-prevail talaga yung justice nila. Mula nung inaresto si Kibuloy, lumantad ang 5 pang mga biktima di umano ng sexual abuse ng pastor. Allegedly sexually molested by Pastor Kibuloy at 13 years old pa yung edad nila. Ay grabe, 13 years old? May bagong ginawa niya si Kibuloy, 13 years old. Grabe naman. Such time na naging legal. Ganda naman ito. Ni police, Sino kaya itong police? Kung ano man yung gagawin nila, ayun yung parang kanilang passes to heaven. Sir, bakit mga bata? Ang isa lang nakikita ko siguro, ang bata ay pure. Yun yung sinasabi na ganun pa rin sila, intact pa rin yung pagkababae nga nila dahil ang nakipagtali sa kanila, espiritu ng Diyos. Takot yung mga bata. They are being threatened. Nakakatawa naman si Espiritu daw ng Diyos ang tumikim sa mga bata. Espiritu ni Kibuloy. Na hahabulin sila ng angels of death. Sa ngayon, 50 hinihinalang biktima pa ang pinaplanong i-rescue ng mga otoridad. Nung nakahiga na ako, umaibabaw si Kibuloy, tapos ulit-ulit sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Samantala, si Amanda, na taong 2019 pa nagsampa ng mga kasong trafficking, child abuse, sexual abuse, and forced labor complaints laban kay Kibuloy. Nito lang Biyernes, sumailalim sa arraignment. Sobrang saya po kasi hindi ko po inaakala na sa haba-haba ng panahon na voice out ako, lumabas na po talaga at nag-arraign. Saya na siya, Amanda. Si Kibuloy nag-plead na ng not guilty sa patong-patong na mga kaso laban sa kanya. Sinubukan naming hingan ng panig ang kampo ni Kibuloy pero hindi sila nagpaunlak. Pero naglabas sila ng official statement. You cannot be forced or allow yourself to be forced to do anything against your own will, no matter what. Samantala, lumali si Kibuloy, not guilty pa rin. Ang tanong ngayon, sa pag-aresto kay Kibuloy, sino ang tatanggap ng pabuya na 10 milyong piso? Civilian informant, sila po yung makakatanggap ng reward. Pero dumadaan po yan sa masusing proseso, sa National Headquarters. Wala pong participation yung police. Sa pagkakadakip ng isa sa most wanted ng FBI, umaasa ang kanya di umanong mga biktima na hindi na matakasan pa ng nagpakilalang anak ng Diyos. Being the appointed Son of God. Ang batas dito sa lupa. Alright, tapos na mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Ayan, tapos na. Thank you for watching na. Okay? Yun na nga, si Kibuloy. Kwento ni KMJS ang buhay-buhay. Ni pastor, yun na nga. Gustong dati daw ay piloto na naging pastor. Kaya lang ay ng rape. Okay, ngayon nakakulong na. Okay, hanggang dito na lang at subscribe channel. Comment, bye-bye, thank you.